'to, Sarah gustong ituloy ang EJK. Wala nang babalik pero may nag-iingay. Oo, nag-iingay si bakla. Actually meron akong nabasa kanina, Roque, pinakikilos mga Pinoy versus PBBM. Zenaida Sagadraca shoutout, wala namang gumagalaw. Sabi ni Roque, kayo naman mga Pilipino, ano ba yung 2 taon na akong nagwawakwak dyan sa Marcos na yan, na nagsasabing wala nang dahilan para patuloy pang mamuno ng tao na wala sa tamang pag-isip, wala naman gumagalaw dyan sa Pilipinas. Ibig sabihin, Roque, wala nang pumapansin sa'yo. Pero hindi yan ang pagdadakdak ni Roque. Kung hindi, ay ito. Nga po, well, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya, nakasalalay po yan sa legal na proseso, at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon, bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto. Ngayon lang, no? Bigay, suggest itong si Roque, pero hindi naman sinusunod ng mga Duterte. Di ba? Wala namang bilang to si Roque. Ang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan, pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin. No? At nag-iisip na nga po ako. Teka, tama ba yung pag-unawa ko na nagtatampo itong si Harry Roque? Dahil suggest siya ng suggest, pero hindi naman siya pinapakinggan ng mga Duterte. Ulitin ko lang, kasi parang iba yung aking pag-intindi. Sa akin nga po, well, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya, nakasalalay po yan sa legal na proseso, at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Hindi na pagbibigyan ng pamilya. So, totoo nga, na-suggest siya ng suggest pero hindi pinapakinggan at hindi pinagbibigyan ng pamilya Duterte mismo. Lalong-lalo na si Sara. Bakit anong ginagawa mo pa diyan? Para maging human shield mo, maging rason mo sa iyong pagtatago. Makahanit-hanilet yan si Harry. Oo, sila yung humahati sa mga DDS ng pasimple. Bakit ganyan ang mukha niyang baklang bato, parang naagnas na yung mukha niya? Baka tinamaan na ng age. Team Hanilet sila, dalawa sila ni Maharlika. Okay, tuloy natin. Sa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon, bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Wow. Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin. No? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. Ano yan? Uuwi ka na ng Pilipinas? Bakit? Dahil hindi ka pinapakinggan ng mga Duterte? Oo nga pala, Harry Roque, next time na pumunta ka ng Paris, sabihin mo sa akin, pupuntahan kita kahit nasaan ka. Pumapatol ako sa bakla, mambubugbog talaga ako ng bakla. Totoo lang. Oo, hahanapin ko sa iyo yung ebidensya mo na bangag nga talaga si BBM. Pag wala kang naipakita, putang ina, kahit na mapauwi ako, bubugbugin talaga kita. Next time na pumunta ka ng Paris, sabihin mo sa akin, kasi pumunta yan dito, nagkotse daw sila. Sabi ko kahit nasaan ka sa Paris, basta nasa Paris ka, kaya kitang puntahan. Anytime. Ayan, uuwi ka? Dahil hindi ka na pinagbibigyan, hindi ka pinapakinggan, ang saklap naman ng iyong kabaklaan. Di ba? Love you, host and Elsie. At kahit papano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong. At hindi ka naman pinapapasok. Paano mo nakikita si Digong? Kalagayan niya. Diba? Baka naman kasi totoo yung balita na naawa at said na said ka na. Totoo lang, nangungutang na daw si Harry Roque sa mga OFW dyan sa Dahig. Oo. Totoo, nagsasabi daw ito ng mga pera, pautang naman kasi kinakapuso kasi yung bayad nung kwarto niya is daily. Daily kasi hindi siya pwede mangupahan. Bakit? Undocumented siya doon. No, alam niyo yung sinasabi ko, kayo March 76, alam niyo yung mga sinasabi natin dito.
na kapag undocumented ka, hindi ka puwedeng umupa ng long term dito sa Europa. Nasa batas nila 'yan. Kaya ngayon, ang tendency 'yan pumapatol si Harry Roque sa mga Airbnb, na ang bayad ay daily bilang turista. Pero ngayon, bakit may budget pa ba kabsat bagtit ang mga nindelustay, eh, di naman nagtatrabaho 'yan, nasahod pa, wala pang ginagawa, ano ba 'yan? Kaya ngayon yung sinasabi ko, 'di ba? Kaya ngayon, eh, patuloy-tuloy daw ito sa pag-utang sa mga kababayan natin diyan. Eh, pautangan niyo ng pautangan si Harry Roque, bigay niyo na pati pamato. Mauubusan ka rin. Walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. Hindi ka pinapakinggan. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, Okay namin niya, frustrated siya, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at wala naman palang saysay, bakit kinakatakutan mo harap? Wala naman palang kuwenta, 'di ba? Matalino ka bilang abogado, madali mo na lang, tirahin 'yan, 'di ba? Baka babaliktad na siya kabsat, madali mo na lang labanan 'yan. I think may nagsabi sa'kin that Harry Roque is willing to be a state witness. Muchacha in Switzerland, shoutout, magiging state witness ka, laban kanino? Laban kung sinong nag-utos sa'yo para maging abogado ng Pogo? We still don't know. Okey. si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan, 2 taon na ako Ito yun, ito yun, ito yun, ito yun. nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na 2 taon na daw. Wala pa rin sumasama sa kanya. 2 taon na daw siya nagwawakwak, pero wala siyang mapasunod. Hmm. nagsasabi na wala ng dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hmm. Hindi po krimen kung hihingin natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Umiiyak ang mga putang ina dahil wala na sumusunod sa kanila. Nagtatampo ang gago dahil sino ba namang matinong tao? Pagbibitawin mo si BBM, eh, ganda-ganda ng ginagawa. 'Di ba? Pagbibitawin mo si BBM, eh, napapakulong nga niya yung mga demonyo. Wala ka talagang mapapasunod, Harry Roque. Hayop ka. Uy, uuwi daw